bagong utos ni Kristo. Mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kaniya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kaniya. Unang dinala sa kaniya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kaniya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kaniya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kaniya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin at nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kaniyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. God's mercy and forgiveness is something that we do not worthily receive, but it is freely given to us because God loves us. Mga kapatid, may mga pagkakataon ba sa buhay ninyo na sinisisi nyo ang inyong sarili dahil sa mga hindi magandang nangyari sa iyo? Sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, sa relasyon mo sa iyong magulang, sa relasyon mo sa iyong anak. Mga kapatid, ang isa sa pinakamahirap na pagpapatawad ay ang pagpapatawad sa sarili. Minsan kasi mga kapatid, sinisisi natin ang ating sarili sa mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin.
At sa huli, hindi natin magawang patawarin ang ating sarili. My dear brothers and sisters, in this life, hindi naman kasi lahat ay aakma sa gusto mong mangyari sa buhay. May mga tao kasi, mga kapatid, na hirap patawarin ang sarili. At dahil doon, hindi makamove forward. I don't know what is happening in your lives right now. Ang iba sa inyo siguro, maybe you have failed in relationships, in your career, in your family life. Subalit mga kapatid, ang isang tanong, kaya mo bang mapatawad ang sarili mo at mag-move forward? Marami po sa atin nagiging alipin ng hindi pagpapatawad. In our gospel reading for this Sunday, may isang lingkod na may utang sa hari. Itong lingkod na ito, ipapabilanggo na sana sapagkat hindi makabayad. Anong ginawa niya? Nanikluhod siya sa hari at sinabi, pagbigyan niyo pa ako. Nagmamakaawa ko sa inyo, pagbigyan ninyo ako at babayaran ko rin ang utang sa inyo. Malaki yung pagkakautang ng servant doon sa hari, narinig natin kanina. Dahil sa awa, pinatawad ng hari itong lingkod na ito. Subalit mga kapatid, kung ating titingnan, anong nangyari? Noong siya ay humayo, pinayaon siya ng hari, pinatawad ang kanyang utang. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang kanyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na maliit na halaga. Sinunggaban niya ito at pinagwikaan, magbayad ka ng utang mo. Anong ginawa noong kanyang kapwa lingkod? Nakiusap, nagmakaawa, bigyan mo muna ako ng oras, babayaran din kita. Subalit anong ginawa nitong lingkod na ito? Sa kanyang kapwa lingkod na may kaunting utang sa kanya, ipinabilanggo hanggang sa makabayad yung kanyang kapwa lingkod. Nakita po ninyo ang pagkakaiba. Humingi siya ng awa, siya'y nagmakaawa, kinaawaan siya, subalit ang awa ay hindi dumaloy sa kanya. Natigil ito, na-stuck ito. My dear brothers and sisters, when the Lord would grant mercy to us, we should be channels of mercy to others. Kapag ikaw ay kinaawaan ng Diyos, hindi dapat ma-stuck sa iyo yung awa. Dapat ito ay patuloy na dumaloy din sa iba. Anong nangyari doon sa isang lingkod? Ito ay na-stuck sa kanya, hindi dumaloy sa kanyang kapwa lingkod. My dear brothers and sisters, kapag hindi tayo marunong magbigay ng awa sa iba, anong uri ng awa ang meron ka sa puso mo? My dear brothers and sisters, totoong mahirap magpatawad, lalo na sa mga taong nagkasala sa atin. Subalit ang matindi kasi mga kapatid, ang iba sa atin, 1975 pa. Kagalit mo na siya hanggang ngayon, 2023, hindi mo pa napapatawad. Meron ba sa inyong ganyan? Nung bata ka pa, meron kang hindi pinatawad. May nakasakit sa iyo hanggang ngayon. Itinatanim mo pa rin sa puso mo yung galit sa kapwa mo. Ang iba sa inyo, siguro, yung iyong kapatid, nakaaway mo, nakagalit mo. Bakit? Dahil yung mamanahin ninyo, hindi naging pantay ang paghahati-hati. Subalit mga kapatid, kapag naging alipin tayo ng galit,
it is difficult for us to move forward. How can we love kung tayo ay punong-puno ng galit? My dear brothers and sisters, the invitation for us today is this. Let us forgive a lot and from the heart. Peter approached Jesus to ask him, how many times must he forgive if a brother sins against him? Peter asked Jesus if he must forgive 7 times. But Jesus teaches Peter to forgive further 70 times. Makapitumpong ulit pa nito. 7 sa Bible, mga kapatid, perfect na yun eh. Subalit para ka sa ating Panginoong Jesus, go beyond what is required from you. Magpatawad ka katulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. At alam naman natin na there is what we call divine mercy, ang nag-uumapaw na awa ng Diyos sa atin. Maraming pagkakataong tayo ay nagkulang sa Diyos. Sino ba sa atin ang hindi nagkukulang at nagkakamali? Subalit tayo nandito pa rin. Pinapatawad ng Diyos, binibigyan ng chance. Ano ang panawagan sa atin? Matuto ka ring magbigay ng pagkakataon sa iba na humihiling sa iyo ng pagpapatawad. Sa Ama namin, palagi nating hinihiling, Panginoon, patawarin mo ako. Subalit, may kasunod yun eh, katulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Matuto tayong maging daluyan ng pagpapatawad, hindi lamang sa sarili mo titigil ang pagpapatawad at awa. It has to flow. When we forgive from the heart, we develop patience with others. We believe that there is a sense of hope within the person. Ang bawat tao naman kasi may pag-asa pa. Sa mga magulang na nandito ngayon at nahihirapan sa mga anak, may pag-asa pa. May pag-asa ang inyong mga anak. Sa mga anak na nahihirapan sa magulang, mga anak, may pag-asa ang magulang. Maaring magbago yan. Maaring sa ngayon, medyo maligalig, may pag-asa yan. Sa mga nasa trabaho na chinichismis ka ng mga katrabaho mo, minsan sinisiraan ka, gusto mo nang umalis. The invitation for us is this. Let us develop patience. Every time we approach the Lord and ask for forgiveness, the Lord sees hope in us. Ikaw nga, ang tingin sa iyo ng Diyos, may pag-asa ka. Yung kapwa mo pa kaya. The Lord is patient with us. When we truly forgive from the heart, we become dispenser of compassion. Yun nga sinasabi ko kanina, dapat dumaloy sa iyo. When we serve, when the servant fell down and did homage to the king was moved with compassion, naawa. The king was moved and he let him go and forgave him the loan. Alam niyo po yung loan sa Greek, ito po yung tinatawag na daneon. Daneon. Ang salita pong loan, ginagamit ito sa konteksto ng fraternal relationship. Ikaw ay malapit sa akin. Fraternal relationship. Hindi ginamit po dito sa tagpong ito ng Ebanghelyo ang salitang debt. Ang ginamit dito ay loan. Bakit? Sapagat loan, ang loan pwedeng i-cancel kapag nagpakita ka ng awa. Narinig natin na ang hari, kinansela niya ang loan sapagkat siya'y naawa. When we forgive, ganun din mga kapatid, we become dispensers of compassion. Kaya mga kapatid, ikaw ba'y humihiling sa Diyos ng pagpapatawad, subalit nahihirapan ka magpatawad? Hilingin mo sa misang ito ang grasya ng pagpapatawad upang ikay maging daluyan ng awa ng Diyos sa lahat. Ganun nga nangyari sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ni Sirach. Anong sinasabi po sa Aklat ni Sirach? Ang puot at pagngit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Ang imbitasyon sa atin mga kapatid ay ganito,
Kapag daw kasi tayo nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Paano ka kakaawaan? Ikaw mismo hindi ka marunong maawa, hindi ka marunong magpatawad. Huwag hayaang ang galit na itinanim mo 35 years ago ay nandyan pa rin sa puso mo. Free yourself. Palayain mo ang sarili mo. Sapagkat yung kinagagalitan mo, masaya na, ikaw hindi pa. Move forward. Sa banal na misa, mga kapatid, sa Eucharistia at sa sakramento ng kumpisal, nararanasan natin ang pagpapatawad ng Diyos mula sa puso. Ang mahal na pong Jesus Nazareno, binubuhat ang krus ng ating mga pagkakasala at pagsuway. Subalit sa kanyang bigat, sinasabi niya sa atin, mahal kita ng higit pa sa inaakala mo. Sa kabila ng iyong pagkakasala, hindi kita sinasaraduhan ng awa. May we also share this forgiveness from the heart by developing patience with others and by becoming dispensers of compassion. Maging mapagpasensya at maging daluyan ng awa sa iba. Amen.